Sa isang tahanang tila nilamon ng katahimikan, namumuhay ang isang pamilyang pilit humihinga sa ilalim ng takot. Isang ama ang bawat gabi umuuwi, hindi para magbigay ng kalinga, kundi para maghasik ng puot. Ang kaniyang halimuyak ay hindi pabango, kundi alak. Ang kanyang tinig ay hindi awit ng pag-uwi, kundi dagundong ng galit. Uy, may dala siyang supot. Tahimik lang kayo. Huwag kayong gagalaw. Alam niyo naman, isang kalustos lang pwede tayong magkasama. Baka sa atin ngayon, baka lang. Lagi na lang baka ngayon, baka bukas, pero kailan ba talaga? Lagi na lang tayong umaasa pero nauuwi lang sa wala. At sa huling pagkakataon ng araw, isang bitak ng pag-asa ang nabuo sa isip ng mga bata. Pero gaya ng dati, ang supot ay para lang sa Mga kanila. anak, maghintay na lang tayo kung may matira. Hindi natin kailangan mag-unahan sa lahat ng bagay na hindi sigurado. Matapos niyang ubusin ang laman ng supot, ang inay marahang lumapit sa mesa. At nang may nakita siyang kaunting tira, parang luhang pinilit niyang ipagpasalamat iyon. Mga anak, kain na kayo! Paunti lang to pero ipagpapantay-pantay ko para sa inyong lahat. At gaya ng dati, ang inay isang subo lamang. Ang mga malalakas ang may hatian, ang mga paslit, kadalas ay tanging amoy at inggit ang natitikman. Isang gabi, sa kwarto ay biglang nagkamot si Moymoy na tila bang parang may kaliskis ng isda ang kaniyang balat. Huwag mong tuklapin anak, baka mas lalo lumala. Bukas pupunasan ulit natin yan. Mawawala din yan. Si Moy, baka marinig siya ni Itay. Moy, please lang, tumigil ka na sa kakahalinghing. Hindi ikaw ang may kasalanan, ngunit ikaw na lang lagi ang nagbabayad. Late ka na nga, amoy alak ka ba? Sabihin mo nga, anong klaseng ama ang inuuna ang bote kaysa sa anak? Wala nang ibang nakakatulong sa mga anak ko. Wala na din ibang nakikinig sa akin. Hindi ako therapist, pero kung ako ang tatay, mas iisipin ko ang mga batang umaasa sa akin. Kaya nga po ako nandito, kahit lasing nagtatrabaho pa rin, dahil ayoko silang nagutom. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo, pero hindi yung sapat para sirain mo ang buong trabaho mo. Alam mo naman siguro yon. You're fired. Moy, please lang, huwag mo na kami gisingin. Ikaw na naman ang mapapagalitan. Ano ba yan? Tumigil ka nga! Muy, Diyos ko! Anak ko! Anak ko! Isang suntok, isang iglap, isang buhay na parang kandilang pinatay.
sinungaling ko. Hindi ko ipagtanggol. Anak mo ba ang nakaburol? Alam mo, nung pinagsasabihan kita, galit ako. Pero ngayon, galit ako sa sarili ko. Kasi pinabayaan kita. At ngayon, may batang namatay. Ako ang may kasalanan, ako din ang dahilan. Kasalanan mo man yan, hindi kita iwan sa ganitong pagdadalamhati. Eto, tanggapin mo bilang tulong upang makabawi ka. Pero hindi sa kanya, kundi sa mga naiwan mo. Hoy, Mala. Ngayon ka lang bumili ng hindi alak, ata ito ngayon. Pabili nga ako ng candy para sa mga anak ko lang na hindi nakaranas. Alay lang. Teka lang, meron akong matagal nang hindi nabebenta. Binili ko para sa anak ko dati pero namatay na siya. Masakit ang mawalaan, pero mas mahirap ang hindi mo na ibigay ang dapat noon pa. Wag mo na sanang hayaang maranasan pa ng ibang mga anak ko. Muy, anak ko, pasensya ka na. Hindi ako naging mabuti naman para sa'yo. Pasensya ka na, ngayon lang ako natuto na wala ka na. Meron akong konting malay sa'yo, ngayon pangalan mo. May dala ka? Oo, sa ating lahat. Hindi galing sa bisyo, hindi sa puso. Ang kwento ay hindi lang tungkol sa isang batang nawala, kundi sa isang amang huli nang natutong magmahal. Huwag kang maghintay ng libingan bago mo alayan ng pagmamahal ang pamilya mo. Ang pagiging ama ay hindi lang sa dugo, kundi sa yakap, sa pag-unawa, at sa araw-araw na pagpili nilang unahin bago ang sarili.